Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, BBM endorse Leni. Kaya umanong pataubin si BP Sara ayon sa isang analyst. Sa gitna ng umiinit na usapan tungkol sa 2028 presidential election, umani ng pansin ang pahayag ng political analyst na si Professor Antonio Contreras na nagsabing may kakayahan umanong talunin si Vice President Sara Duterte kung ang makakalaban nito ay si dating Vice President Leni Robredo na may endorsement ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam sa Billionaire News Channel, tinanong si Contreras kung sino ang maaaring makatalo kay BP Sara sakaling idaos ang eleksyon. Bagamat kilala si Contreras bilang madalas na kritiko at anti-Leni Robredo sa mga nagdaang taon, inamin niya sa isang ideal senaryo si Robredo pa rin ang may pinakamalaking tsansa kung susuportahan ito ng administrasyon. Ayon sa kanya, it should be Leni endorsed by BBM. Dagdag pa niya, it should be Leni versus Duterte candidacy but endorsed by Bongbong Marcos. Ipinaliwanag ni Contreras na sa ganitong kombinasyon, maaring magbago ang balanse ng puwersa sa politika dahil pagsasamahin nito ang suporta ng oposisyon at administrasyon sa iisang kandidato. Gayunman, binigyan din niya na ito ay isang ideal na sitwasyon lamang. In Philippine politics, nothing is impossible, sabi niya. Bagamat hindi niya detalyadong tinalakay ang ilang mahalagang salik tulad ng questionabling lakas ng endorsement ni BBM Jr., ni Marcos Jr., at ang mga negatibong survey ratings nito, tila nananatili ang kanyang paniniwala na sapat ang basbas ng Pangulo upang matalo ang frontrunner na si BP Inday Sara. Sa ngayon, nananatiling haka-haka ang posibilidad ng isang Marcos-Robredo alliance. Ngunit habang papalapit ang 2028, patuloy na lumilitaw ang mga senaryong maaring magbago sa direksyon ng laban. Malala ko itong Professor Contreras na ito nung bago election May 2022. Talagang pro-unity, pro-Marcos talaga ito. True and true. Anti-Leni siya. Kung ano-anong sinasabi niyang masama laban kay Leni Robredo. Ngayon, mga kainso ka na. Okay lang. Yung never again, pwede nang why not? Lalo na ngayong araw na ito, nakatakdang magkita si PBBM at Mayor Leni sa Naga City. Na although sinasabi ng iba, normal lang na trabaho ng presidente na magbisita ng isang flood control project ba yun o plano whatsoever. Kaya lang, spekulasyon is reaksyon na nila ito sa maagang pagpahayag ni BP Sara sa iyang candidacy. Gumagalaw na ang administrasyon para maghanap ng paraan para matalo nila si BP Sara. Dahil takot na takot sila. When I mean sila, both Dilawan, oposisyon at Marcos Jr. government, takot na takot. Inamin yan ni Congressman Eresi sa isang interview na mga kasamaan ko sa liberal. Takot na takot sa isang Sara presidency. Lalo na itong Marcos Jr. administration. Dahil itong ginawa nila ngayon, flood control scandal na parang ngayon natatabunan na. Huwag nating kalimutan mga kaibigan. Ang real issue pa rin is flood control scandal. Sino lang yun nakulong?
Isa lang. Ex-Senator Revilla lang ang politiko. Tapos, Sara Diskaya lang, kontraktor. Then karamihan na, DPWH. Maligaya na ba kayo doon? Ako, hindi. Kaya ang real issue pa rin is flood control. So ngayon is natatabunan na dahil napaaga ang diskusyon ng dahil sa pag-announce ni VP Sara. Kaya lang, delikado itong mga alalay, alyado ni Marcos pag makaupo si VP Sara dahil kilala si VP Sara na matapang, walang patawan. Kaya gagawa sila ng paraan para matalo si VP Sara. Ito, impeachment. Kaya lang, parang malabo ang impeachment dahil alanganin ng mga kongresista na mag-endorse. Kahit ma-endorse man sa Senado, naka-ready ang mga senators doon na magpanalo kay VP Sara. Kaya, ito, nakikita ko, naghahanda na sila ng actual election. So, magkakaroon kaya ng Marcos Robredo Alliance versus VP Sara. Ay, nako. Grabe, only in the Philippines. Ito, obserbasyon ko lang ha. I might be wrong. Ayaw na ni VP Leni na tatakbo. Kailang baka ma-convince pa nila. So kung tatakbo, well and good. Kailang malabo. Tingin ko, malabong makipag-alyansa siya sa Marcos. May prinsipyong tao ito si Madam Leni. Kaya good luck sa Marcos administration na kumbinsin nyo. Leni Robredo, sino ang kanyang katandem? Wala na. Kawawa naman si Risa Ontiveros. Kasi kung magkaroon ng unity ng Dilawan at Marcos, pag nag-presidente si Leni Robredo, ang running mate niya na galing na sa Marcos. Sino? Si Junbi? I don't know. So, saan papunta si Risa? Wala na. It's a pera. Kawawa naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anamo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa purayon. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay, sige. Ay no. Sige, ikot. Oh, nasa sabay no, ray no ni si makano si Itya. Babukat siya pa no. Budgetan nabi ah. Alam manigang sa alam. Bisan ma-kwarto. Tira na natin. Yok na. o karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Sir makanas kayo sa tabang sa sin. Amua. Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kining kuan nimo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? Lima. 5 ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa.
Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikay talis og sen. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.